And eto nga guys, syempre, nandito tayo sa probinsya, may biglang nagbigay ng, ano ba yung bell pepper? Ano ba, binibigay ba o? Binibigay o binibenta? Hindi namin alam. Ayan, ang mabait na si tatay, nagbigay ng mga bell pepper. O sige ma, saka mga sili. O sige, kunin na yan. Ma, kahit hindi natin kakilala yan. Ay, arigato! Oto, sa arigato ne! Ayun, yun lang maganda din sa probinsya, guys. Hindi namin sila kakilala, di ba? Biglang may lumalapit ng grasya. Nagbigay ng mga sili. Kunin mo na sa, dapat kinuha mo na isang plastic, isang sako eh, di ba, no? Ayun, kaya ayan. Kaya pag pupunta kayo dito sa mga ganitong lugar, be friendly. Lalo sa mga legit na taga dito, no? Oh. Pinas lang. Parang Pinas lang siya. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, arigatou gozaimasu. This is Nana Kawaguchi and welcome back to my channel again, guys. And good morning sa inyong lahat. Time check. It's 5:34 a.m. and we are here at Tsurugu, Fukuoka, isang probinsya sa tabi ng dagat dito sa Japan. And kahapon pa kami nandito. Dito lang kami nagstay. Dito kami nagstay. Para siyang, ano ba tawag dito? Hindi naman siya hotel, pero para siyang, hostel or guest house. Kaya check muna natin ang mga kids and ilibot ko kayo sandali dito sa lugar nila. Kagabi hindi ako masyado nakapag-vlog kasi, madilim dito sa baba. Siyempre, medyo probinsya siya, wala siyang mga ilaw, kaya, kaya mahirapan tayo makapag-vlog since wala naman tayong dalang ring light. Tapos syempre feeling ko maaga natutulog yung mga tao dito, kaya mahirap mag-ingay, baka ipapulis tayo sa tabi-tabi. At i-check muna natin yung dagat. Pero ang ganda, diba guys? Ganda yung ganito umaga na magigising ka sa sa tunog ng mga alon. Kakamiss, naku po. Ayan, silipin muna natin ang mga kids. Tulog pa sila. Konti lang naman kasi kami pumunta dito. Siyam, kaya tulog pa. Tingnan natin. Parang mga parang may hangover eh. Wait lang. And these are the kids. Pinapakilala ko sa inyo si Shaw. Shaw, sabi mo sa kanila, Ohayo. Ay, uta tayo, Shaw. Kaya kakanta tayo ng Shaw, Shaw, Shoujoji, Shoujoji no niwa wa suki no yo minna dete koi koi koi. And these are the kids. Tingnan nyo, pagising pa lang. Ketay, iPad, cellphone, iPad. Yan. Tulog pa si Ryo. Yung dalawa, nagliligpit na sila. Si Yuka saka si Ayana. And since we are here at Fukuoka, kaya bibigyan ko kayo ng konting or brief summary about dito sa lugar na to. Itong Fukui is yung pinaka-capital ng Fukui City. So, pinaka-capital siya ng Fukui Prefecture. Kasi yung Fukui Prefecture is parang Manila, Metro Manila sa atin. So, dun sa palibot ng Fukui Prefecture na yun is marami siyang mga small cities. So, isa tong Fukui City sa lugar niya and pinaka-capital ng lugar ng Fukui Prefecture. And itong Fukui Prefecture is located siya sa western part ng Japan na nakaharap siya is located on the Sea of Japan coast daw. Okay. Parang anong nangyayari, imagine niyo yung Iloilo sa atin sa Pilipinas. Ganun siya, doon siya nakalocated. Kasi ang Pilipinas, diba? Ano siya? Ano ba yun? Parang hiwa-hiwalay na island siya. Yung Japan naman medyo parang buo. Kaya pag pinagdikit-dikit mo yung mapa ng Pilipinas, nandun siya sa part ng Iloilo, I think. So, yan. Kaya ngayon, itutour ko kayo doon dito sa aming tinuluyan. We are here at Tanabe Ryokan. And we are here now at Tanabe Ryokan or Tanabe Hostel or Tanabe Guest House. Dito kami tumuloy mula pa kagabi from Crystal Beach. So, kasi yung Crystal Beach na pinuntahan naming dagat kahapon is 15 minutes lang siya dito. Kaya lang doon sa part na yun kasi wala siyang tuluyan, wala siyang mga ganito yung mga hotel or wala siyang mga hostel or guest house. So, we decided na dito na lang kami tumuloy ng isang gabi kasi medyo malayo-layo din yung biyahe, tapos para ma-enjoy din namin itong
Fukui Prefecture. Elika, samahan niyo ako sa loob. Itutour ko kayo. Halika, samahan niyo ako dito. So, you have to put your slippers here. Iwan natin slippers natin. Ito yung first floor nila. So, ito yung reception area. Tapos, dyan nyo, dito nyo iiwan yung mga sapatos nyo. Then, dito sa first floor, ano dito, ito yung mga lababo. Pwede kayong maghilamos, pagdas maligo, o kaya mag-toothbrush and mag-blower ng buhok. Then, dito naman yung paliguan nila. Dito yung paliguan nila. So, dito nyo iwan yung mga gamit nyo. May mga towels din. And my face towel. Tapos, ito yung paliguan nila. Sabi dati, may laman daw tong ito kasi yung hot bath. Kaya lang since corona siya, hindi nila nilagyan. Kaya dito pwede kayong maligo hanggang 4 na tao. Pero magkahiwalay, ay, babae at lalaki. Magkasama babae, magkasama lalaki. Okay na rin yun. Kaya kung may jowa ka, pwede kayong maligong sabay. Then, punta tayo dito, tingnan natin. Feeling ko dun yung kainan nila eh, no? Okay. Tapos punta tayo dito sa second floor. Medyo madilim. Kurayahan na. Dito sa second floor, mas maraming kwarto. Siguro nasa 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga nasa 10 kwarto dito. Check natin yung mga rooms. And dito din sa second floor, may mga lababo din siya dyan. Na pagkagising ng umaga, ayan, pwede kayo maghilamos, magmumudyan. Tapos check natin yung rooms dito. Actually, ganito lang yung kalaki yung rooms nila. So, nag-range siguro siya ng mga hanggang 5 tao. Kasi yung bayad naman kasi dito is per person. So, halimbawa, kapag may edad ka na, adult is 5,000 yen. So, nagkakahalaga yan siguro ng mga 2,100 pesos, ganyan. Tapos, yung mga bata, children's, is nagre-range siya nagkakahalaga siya ng 4,500 yen. So, sa Philippine Peso siguro yun, mga 1,900. Kaya, ganito lang kalaki yung room niya kasi since lang man, okay na rin, ganyan, patutulog lang kayo. May isang, lamesa. Then, may TV. And may maliit na ref. Then, may cabinet. Ayan, lagayan ng mga gamit. Kaya, okay na rin siya. Kasi minsan na naman doon sa isang tao. O, sige. Ang kasama nga pala doon sa pinaka-package nila dito is breakfast included lang. Wala siyang dinner. So, kagabi, doon kami sa labas, kami doon, nag-barbecue kami. May grill naman sila na yung tawag doon, yung barbecue grill na pinapahiram. So, kailangan nyo na lang maglagay ng magdala ng mga, iihawin. Kaya may dala kami mga pagkain kagabi. Kaya lang kagabi hindi na ako nakapag-vlog doon kasi medyo madilim nga. Hindi medyo, madilim talaga siya. Ngayon, dito tayo kakain mamaya. Titingnan natin siya. Mamaya yung breakfast nila is 8 AM. Kaya siguro, maaga pa naman. May isang oras pa, 7 AM. Kaya punta muna tayo dun sa likod. Ang cute ng bike na to. Tingnan nyo. Pang-bike ng Lola. Diba? Bisikleta lang siya. Pero siya. Pero I think may siya. Engine or makina. Kaya medyo mabilis. Now, punta tayo dun sa likod. May maliit silang iskinita dito. Daanan papunta sa likod. Kasi para itong residential lot. So, wala siya masyadong mga hotel-hotel dito. Yan, ito may mga guest house, hostel na ganyan. Yan, punta tayo dun sa likod. And nandun din yung dagat. Saka hindi ka pwedeng mag-ingay kasi parang feeling magkakatabi yung mga kapitbahay. Parang nasa Pilipinas tayo, parang nasa Aplayan. Ayan! Dito kami nag-barbecue kagabi. Diyan, may upuan naman sila. Maganda naman siya. Ayun pa yung mga kalat namin. Yan. Kaya yan, maganda naman yung place niya and may mga grapes, grapes. Kaya lang hindi panahon pa ng grapes ngayon kaya hayaan na muna natin sila dyan. Wala pa tumutubo. Pero medyo mabaho yung amoy niya pag nandiyan ka sa loob. Kala ko may putok kahapon. Amoy may putok. Inamoy ko pa naman yung sarili ko. Sabi ko, ba't amoy may putok? Yung pala amoy ng mga dahon ng grapes. Kaya, eto, samahan niyo ako at maglilibot muna tayo. Maghahanap ako ng kape or yung vending machine. Actually, dito naman guys, sa malapit dito is may malapit siyang supermarket. Kaya lang yung supermarket niya, since since probinsya, 6:30 pa lang tapos na 6:30 PM pa lang tapos na. Tingnan niyo yung mga bahayan nila kaya parang ka mag-ingay, hindi katulad pag yung nagka-camp kami hanggang walwalan hanggang umaga, di ba? Kung i-rate ko naman yung place, maganda naman talaga yung place. Kaya lang usually lang kasi itong Fukui kasi kilala talaga siya sa yung sa maraming dagat. Kaya yung pagdating sa mga hotels, hostel medyo may kamahalan siya. So,
ko, ang isa nag-range ng 2,000 pesos, di ba? Kasama ko pa yung 4 na anak ko. Ay hindi, 3 anak ko tapos isang anak ng kaibigan ko. Di nasa 10,000 na kami, di ba? Yun nga lang, kaya lang kasi kung gusto mo talagang pumunta dito, syempre mag-range ka talaga ng ganong amount. Hindi ka tulad pag yung sa camp na pinupuntahan namin, mura lang, so naghahati-hati kami pati dun sa food, tapos yung food ba pa rin, di ba? Yung breakfast lang yung kasama niya. Pero okay na rin kasi minsanan lang naman talaga dito. Kasi saka ang summer ng Japan is maikli lang. Ano lang, nasa 2.5 months lang siguro siya. Tapos ngayong taon, wala pa masyadong summer kasi puro ulan. Kaya ginab na namin yung opportunity na may nakuha kaming, kaya kahit medyo expensive siya ng konti. Kaya, ayun, mamaya samahan nyo ako. Maghanap tayo ng kape kasi hindi pa yata gising yung nasa kusina. Bali, ito yung lugar niya. Puro siya mga bahayan. Kaya ano din kang mag-ingay sa gabi. So, nag-ano lang kami. Nag-inom lang kami konti kagabi hanggang 11 p.m. Tapos natulog na. Punta tayo, maghanap tayo ngayon ng kape. Oh, ayan siya. May mga nagsasampay pa. Si Lule. Ayan. Ayun, may nahanap na tayong kape. Ay, vending machine. Kape. May nahanap na tayong vending machine. Kaya, bili muna tayo ng coffee. Ayan. Diba masarap? Yan, bili muna ako ng kape. We put the money here. And push the button. Mamili lang kayo kung ano siya. Yan. Ah, mali. Malamig siya. Hindi siya mainit. Ano ba yan? Ito lang ang mahirap dito sa Japan. Pag summer, malamig ang kape. Pag winter, mainit ang kape. So Ayan. here, may maliit naman siyang supermarket dito. So pwede kayong bumili until 6:30 p.m. Tingnan natin kung anong oras siya nagbubukas. 8:30 a.m. to 6:30 p.m. Ayan. 8:30 a.m. to 6:30 p.m. Kaya, pag gusto niyo pumunta dito guys, yan. Chill para mag-chill. Ayan, punta na kayo dito sa Fukuiken, dito sa mga taga-Japan. Balik na tayo sa ating lugar. Lakad muna uli ako. Malapit lang naman siya, mga 2 minutes lang. Ay, may nakuha akong bagong kaibigan here. Namay, iwanan this ka? Choco-chan. Wakarune. Ohayo. And now, guys, makakapasok din tayo dun sa dining nila. Nandito na sila, tingnan natin. Ohayo gozaimasu, minasang. Ohayo. Nako, ito lang pala agahan namin. Gutom pa naman ako. Kinakuha ko yung adobo kasi halos hindi kami nakakain kagabi na una. And we are having breakfast now muna guys. It's 8 a.m. na here. And after na mag-breakfast, magpapak na naman kayo. Punta naman tayo sa beach ba ma? Punta ulit kami sa beach at sulit-sulitin na. Hanggang ngayong araw na lang dagat. Diyan muna kayo. Kain na kayo. Guys, ito na po nagtatapos ang ating vlog dito sa Tanabe, Ryokan. At papunta na naman kami dun sa pinuntahan nating beach kahapon. Magstay lang siguro kami mga 2 hours kasi huling hirit na sa tag-init. Kaya see you on the next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!